Sa aklat po ng Mateo, Kapitulo 14, talatang 22 hanggang 24. At pagdagay pinagmadali niya ang kanyang mga alagad na magsinulan sa daon at magsiuna sa kanya sa kabilang ibayo hanggang pinayayaon niya ang mga karamihan. At pagkatapos na mapayaon niya ang mga karamihan ay umawon siyang bukod sa bundok upang manalangin. At nang gumagabi na, ay siya'y nag-iisa doon. Datapwat ang daong ay nasa gitna ng dagat at hinahampas ang mga alon sapagkat pasalungat ang hangin. Pagkapala po sumaating sa muling pagkarinig ng kanyang banal na salita. Good morning po mga kapatid. Isa muli pong pagpapala mula sa Panginoon na makarating po muli tayo nito sa bahay ng Dako upang makapag-ari sa Kanya na ating mga sarili, makapagsamba sa ating Panginoong Diyos, pasalamatan natin po siya sa Kanyang kabutihan. Masaya po ba kayo mga kapatid? Amen. At isang magandang pag-aaral din po ang ating natunghayan na naalala ko po sa pagtuturo mga kapatid yung kilala niyo po ba doon sa isa sa 12 anak ng Jacob, si Jose? Si Jose, napunta siya doon sa, di ba kinuha siya nung anong kami ng Paraon? Tapos, di ba inakit siya ng asawa noon? Anong ginawa ni Jose nung inaakit siya ng babae, ng asawa? Anong ginawa niya? Pagkatapos siya tumanggi, tumakbo siya. Yun yung paraan ng pag-iwas mga kapatid. Pag tinignan niyo yung angulo ng pangyayari na yun yung paraan na huwag kang tatayo sa lugar ng mga manunita. Umalis ka. Lumayo ka. Do your action immediately. Kasi pag pinagtagal mo pa yun, dadating mo yung tukso sa iyo. Kaya ang ginawa niya doon, natatandaan yung istorya, tumakbo siya. Yun yung paraan ng pag-iwas. Napakagandang paraan po ng ilustrasyon para pagtibayin po yung pinag-aaralan natin. At ngayon din, sa pag-aaral po natin namin, mahalaga po ba mga kapatid na meron tayong pinabibilangang relihiyon? Pero may mas mahalaga po doon. Alam niyo po mas mahalaga, ang pinabibilangan mo yung tamang relihiyon. Kasi mga kapatid, hindi po lahat ng sinasabi ng iba, basta mahalaga meron kang kinabibilangan. Diba? Kaya pareho lang naman yan. Hindi po. Kailangan yung kinabibilangan mo, yun yung totoo. Kasi may mga reliyon, papayabang ka rin naman sa mga kasalanan. Mahalaga, nag-iingat po ka. Basta mahalaga, bibigay ka ng malaki. Hindi po ganun. Dito po sa ating kinabibilangan ay may tinatawag po na tamang turo at aral na nasa Biblia. At doon po tayo pinatitibay. Kailangan kabilang ka doon. Dahil ang Panginoong Yesus sabi niya, siya ay nagtatag ng isang katawan. At yung katawan na yun lang yung kanyang iniligtas. At kailangan nandoon ka. Pag wala ka doon, kung iniligtas yung katawan, dapat nandun ka. Kung wala ka doon, nasaan ka kaya? O saan ka patungo? Kaya sigurado, hindi siguro, kaya sigurado nandito tayo. Pero kung ba tayong panawin sa karamihan? Hindi po aksidente. Lagi ko po ito binabanggit sa kupang sa mga panahon yan. Hindi po aksidente o nangyari lang na kayo po'y nandito. Ito po'y gabay ng Panginoon upang kayo makapatid at magdesisyon sa inyong sarili nasa tamang pananampalataya at relihiyon na ba ako sa ating Panginoon. Yun po ay gabay ng Panginoon upang kayo sumapit sa Kanya. At kasunod po ng ating pinag-aralan, alam niyo po mga kapatid na bago po ibigay yung pamagat, hindi ibig sabihin nasa tamang pananampalataya ka, ay puro blessing, puro saya. Kasi may mga ibang church, gano'n ang turo na puro happy. Everybody happy. Kaya hindi tuturo sa iyo yung mali mo. Ang tuturo doon, you are blessed, you are saved.
Ganda ng mga hagot ng mga talata. Talagang typical. Pero, tanong, paano naman yung ibang parte ng kasulatan na dapat maituro sa'yo? Kagaya po ng pag-aaral natin ngayon sa magitan ng isang mensahe, na pag kayo daw yung kabilang sa tunay na pananampalataya, tunay na pagsunod sa Panginoon, meron ka rin dadanasin. Natatandaan niyo po yung huli natin pinaksa po dito nung nakaraang taon pa. Ano po yung pinaksa natin? Yung sino karakter na yun? Si Isaw at si... Natatandaan niyo pa mga kapatid, ha? Na si Isaw, pinapuotan, si ako ay inibig. At pag inibig ka daw, sabi, ikaw ay paminsan-minsan o madalas, pinapalo, pinaparusahan. Bakit? Hindi na mahal ka ng Panginoon. Itong nakakaraang mga buwan, mga kapatid, kayo po ba'y nakadanas ng ganitong klase? Babasahin po natin muli yung ating pagsambatayan. At pagtanging pinagmadali niya ang kanyang mga alagad na nagsilulan sa daong. Si Jesus po nagsasalita. At magsimula sa kanya sa kabilang ibayo, hanggang pinayayaon niya ang mga karamihan. At pagkatapos na mapayaon niya ang mga karamihan, ay umahon siya bukod sa bundok upang manalangin. At nang gumabi na, siya yung nag-iisa doon. Datapat ang daong na nasa gitna ng dagat na hinahampas ng mga alon sapagkat pasalungat ang hangin. Ang ibig sabihin ng pasalungat ng hangin, the wind is against us. Minsan ba nararamdaman niyo parang yung flow ng panahon, parang hindi ayon sa gusto ko. Ito yung pangarap ko, pero iba yata yung napupunta sa akin. Diba? Parang simple-simple yan eh. Nagluluto ako, sinusubaybayan ko naman, bakit pasunog? Palakihin natin. Naglilikod naman kami sa Panginoon, na bakit parang iba yung nangyayari? Parang pasalungat yung hangin. Sige nga natin po yung ating pamagat. Ang pamagat po ng mensahe natin sa umagang ito, ang pagliligtas ng Diyos. Ang ating pong tema, ang pagliligtas ng Diyos sa panahon ng unos. Ito po yung ating kinuha sa Mateo 14:22 hanggang 33. Kung inyo pong susubaybayan, kung kayo may Biblia, maganda po, subaybayan niyo po, sulat po ninyo, kung kayo po'y mahilig maglista, ilista po ninyo yung ating mga talata na babanggitin at mga punto na ating bibigkasin. Dahil kung hindi man kayo dumadanas ng unos sa panahon ngayon, maaari sa mga susunod na panahon ay may danasin po kayo. At pag dinanas po ninyo, kayo handa na. Dinanas niyo po ba yung bagyo ng nakaraan? Malakas. Parang yung taga-antipolo yung tatanong na po, taga-antipolo rin ako eh. Eh yung antipolo po namin, kami po yung taga-LA. Lower Antipolo. Kayo po, mga ano rito, taga-UAE. Upper Antipolo Estates. Yan. Mas pinaganda. UAE. Kami po taga-LA. Lower Antipolo. At pagka bumahagaw dito, ano ang kasunod doon sa LA? Mas baha doon kasi kami mababa eh. Kaya kung mapansin niyo yung Facebook account ko mga kapatid, nag-enjoy po kami video yung baha sa loob ng bahay namin. Oo. Talagang nagkaroon, yung isa kong pamangkin na lalaki, sabi niya, gusto daw niya mag-swimming, talagang gusto daw niya mag-swimming. Ayan na, natupad. Talagang so, at ang tagal mawala, kasi po yung pintuan namin, may baitan. So wala nang baha doon, pero yung tubig, nasa loob pa ng bahay. So, hindi mo. Talagang pagbagyo daw talagang dumaan, talagang mahirap po. Pero dito, pasalungat yung hangin. Hindi po pagkaraniwang bagyo po ito. Yung pinag-uusapan dito. Ngayon sa ating pong mensahe na ito, mga kapatid, kayo po ba dumadanas o nakaranas na ng unos ng buhay? Hindi lang naman po pinag-uusapan dito, mismong ulan o bagyo eh. Maaari yung iba, in the form of sickness, in the form of pagsubok, problema sa buhay, kapitbahay, pag-aaral, bayarin. Sabi ng kapitbahay, bakit parang bayarin, ano pa? Trabaho, ayan. Katrabaho, kaklase, palengke. Marami po di ba?
Nagiging ano po natin, dalahin. Ngayon, ang sabi ng Panginoon, ang sabi ng pamagat na ibinigay sa atin, ang pagliligtas ng Diyos sa panahon ng Diyos. At pagdakay, pinagmadali niya ang kanyang mga alagad na magsinulan sa daong. Tingnan niyo po yung talata, hina-highlight po natin yung mga ibang part. Pagdakay, pinagmadali niya ang kanyang mga alagad na magsinulan sa daong at nagsimula sa kanya sa kabilang kabayo. So, inutusan po niya yung mga alagad, mauna na kayo, hanggang sa piniyaw niya ang karamihan. Pagdating doon sa huling talata niya, sapagkat pasalungat ang hangin. At sa ikaapat na pagpupuyat ng gabi, ay naparoon siya sa kanila na lumalakad sa ibabaw ng dagat. So habang sabi po doon, sapagkat pasalungat ng hangin, nakasakay sila sa daong, nasa gitna sila ng dagat, binabagyo, habang bumabagyo, ang sabi po, sa ikaapat na pagpupuyat ng gabi, alam niyo pa yung sabihin ng fourth watch of the night? Ganito po kasi iba po kasi orasan natin ngayon eh. May tinatawag na alas 5, alas 6, alas 7, alas 12, alauna madaling araw. Sa kanila, meron tinatawag na unang pagpupuyat ng gabi, ikalawa, hanggang ikaapat. Nagsisimula ang gabi ng alas 6, 6, 7, 8, 9. Unang pagpupuyat, 6 to 9. 9 to 12, ikalawa. 12 to 3, tatlo. 3 to 6, ikaapat. Tuwing ganitong oras, 3 a.m. to 6 a.m., na bumabagyo, ang sabi ko nito, sa ikaapat na pagpupuyat ng gabi, naparoon siya ang Panginoong Hesus na lumalakad sa ibabaw ng dagat. At nang makita siya ng mga alagad na lumalakad sa ibabaw ng dagat, ay nagulumihanan sila na nagsasabi, multo. Masisisi mo ba yung mga alagad? Bumabagyo, madilim, ng ganung oras, may nakita kang lumalakad sa gitna ng dagat. Diba? At sila'y nagsisigaw dahil sa takot. Dapat pagdakay nagsalita sa kanila si Jesus na nagsasabi, laksan niyo yung loob, ako nga, huwag kayong makatakot. So yun po yung nangyari. So ang Panginoon, nagpakilala sa kanila. At sumagot sa kanya si Pedro na nagsabi, Panginoon, kung ikaw nga ay papariyanin mo ako sa ibabaw ng tubig at sinabi, halika. Si Pedro naglakas ang loob. Panginoon, kung ikaw nga. Pwede makarating ako dyan. Sabi ng Panginoon, at bumaba si Pedro, lumunsad si Pedro, gusto yung lumunsad, bumaba. Sa daong, at lumakad sa ibabaw ng tubig. Sa totoo lang, mga kapatid, marami pong nagtuturo o mga ibang ano, laging ano po eh. Pero kasama naman po ako doon na nakikita natin si Pedro, yung katangian niya, di ba yung pinangungunahan ng Panginoon, doubter. Pero tandaan nyo, si Pedro lang ang nakalakad sa tubig, sa mga alagad. Mas matindi pa rin sa iba. Sa panahon na ito, nakalakad siya. Eh yung iba, hindi man lang tumungkol sa tubig. Pero siya, ay paano, di ba? Lakas pa rin siya ng loob. Yun nga lang, at lumunsad si Pedro daw at lumakad sa ibabaw ng tubig upang pumaroon kay Jesus. Dapat pagkakita niyang malakas ang hangin ay natakot siya at nang siya'y malulubog, sayang no? Nakakalakad na eh. Asan? Oo. Normal naman yun, di ba? Normal ba yun? Ay natakot siya at nang siya'y malulubog ay sumigaw na nagsasabi, Panginoon, iligtas mo ako. Pag tayo daw nasa ganung sitwasyon, may nangyayari din daw na ano eh. Kayo po ba mga kapatid, minsan pagka kayo may problema, nagkakaroon ba kayo ng kakaroon ba kayo ng takot? Siyempre naman, lalo na talaga malubali sa sakit mo, minsan nangyayari po yun. Pero mamaya, hinimayin po natin. Panginoon, iligtas mo ako. So, tumawag siya agad sa Panginoon. Huling 4 na talata, at pagdakay, iniunat ni Jesus ang kanyang kamay na hinawakan siya at sa kanyang sinabi, ikaw, nakakaunti ang pananampalataya, bakit ka nag-aalinlangan? At pagkalulad niya sa daong ay huminti ang hangin. At ang mga nasa daong ay nagsisamba sa kanya na nagsasabi, tunay na ikaw ang anak ng Diyos. Masama bang sumamba sa tao? Sa tao. Masama. Sumamba sila sa Panginoong Jesus. Ano ibig sabihin? Masama ba ginawa nila?
Hindi, dahil hindi po tao yung kanilang sinamba. Malinaw po yun. Nagsisamba sila sa Kanya. Sinaway ba sila ng Panginoon? Kasi yung anghel, niluhuran, sabi ng anghel, huwag ko lahuran, ako'y lingkod mo rin. Si Pablo ba o si Pedro, niluhuran din ng isa Panginoon, sabi, ako'y lingkod, ako'y tao lamang, huwag mong niluhuran. Si Jesus sinamba, hindi niya sinaway. Bakit? So, pinapakita lang po muna natin yung katangian ng Panginoong Jesus dito, na nagsasabi, tunay na ikaw ang anak ng Diyos. At nang makatawid na sila, ay narating nila ang lupa ng Kineser. So ito po yung bahagda ng mga talata na atin pong hihimay-himayin. Makita natin mga kapatid, paraan ng paglilinis natin. Bukod sa kasalanan ay nililinis natin, inaalis natin sa ating pagkatao upang makaharap tayo sa Panginoon. Meron pa tayong aalisin. Alam niyo po ano po mga kapatid? Yung doubt. O yung pagkaalinlangan. Kasi tayo mga kapatid sa pananampalataya, ito yung isang maliit na bagay na pagka hindi mo inalis sa sarili mo, ito na yung Diyos eh, ililigtas ka na eh. Magtatanong ka pa ba, ililigtas ba talaga ako? Hindi, dapat alisin mo yun. Ngayon, paano natin gagawa ng paraan yun? Sa mensahe natin ang pamagat ang pagliligtas ng Diyos. Pagliligtas ng Diyos sa panahon ng unos, karaniwan sa isang tao, pag dumarating na yung malakas na pagsubok o malaking pagsubok, doon na bumibitaw. Pero ito, papaalalahanan tayo sa magitan ng ganitong kasaysayan kung paano tayo magsisitibay o magtumibay sa pananampalataya sa ating Panginoon Yesus. Meron po mga kapatid na tinatawag na 10 aral na dapat matutunan sa panahon ng unos. At kung kayo po hindi pa naglilista, ito na po yung panahon na kailangan maglista na po kayo. 10 po ito. 10. Buti na lang po, meron ganito, mas madali po sa atin. Number 1. Sabi po dito sa unang bahagi, 22 hanggang 24 ng Mateo, at pagdakay pinagpadali niya ang kanyang mga alagad na nagsilulan sa daong. Pansinin niyo yung mga salita. At magsimula sa kanya sa kabilang ibayo hanggang sa pinayaon niya ang mga karamihan. At pagkatapos na mapayaon ng karamihan, ang daong ay nasa gitna ng dagat na hinahampas ng alon sapagkat pasalungat ang hangin. Inutusan ng Panginoong Yesus yung mga alagad, ang sabi, pinagmadali niya ang kanyang mga alagad na magsilulan sa daong. Inutusan o hindi? Inutusan. Ano po ang number 1? Storms are often encountered in obedience to Jesus. Tandaan nyo, sa ating pagsunod sa Panginoon, karaniwan, ang kasunod na nun, may problemang darating. Asahan nyo, dahil nga pinakaral natin nung nakaraan, di ba? Pag mahal kayo ng Panginoon, pinapalo ka din ng disiplina ka, kailangan maging tuwid ka. Ang magtiis hanggang wakas, kung wala kang titiisin. Diba? Nakita niyo po yung logic doon? So pag sumusunod lang naman kami sa Panginoon, sabi ng Panginoon, sumakay kami sa daong. Binagyo kami. Dami-dami. Parang ang bakbal pa, no? Parang dami-dami yung nandiyan. Bakit di na lang sila? Hindi po ganun eh. Pag sumunod ka sa Panginoon, asahan mo may mangyayari. Huwag mong asahan wala. So tayo, may expectation na tayo. Pagka kasi sa inyo mga kapatid, in-expect mo, ang expectation mo, smooth sailing, tapos nagkaroon ng problema, magkakaroon ka ng frustration lang eh. Diba? Pero pag in-expect mo, may darating, handa ang puso mo. In obedience mo sa Panginoon, asahan mo may darating. At ang sabi mo doon, ang daong ay nasa gitna ng dagat na hinahampas ng mga alon. So kung tinatanggap mong anak ka ng Diyos, tanggapin mo rin may mahampas na alon sa iyo. At malamang ang hangin pasalungat. Hindi ayon sa gusto mo, kasi ayon sa gusto ng Panginoon. Natatandaan niyo yung ilustrasyon sa alambreng baliko? Papaano niyo i-diretso ang alambreng baliko? Ahatakin? Pukpukin nyo, add pressure to it para dumiretso. Ang ginto, paano maging puro? Apoy, add pressure ulit.
Initin mo nang mawala lahat ng ibang parte niyan, maging puro. Add pressure. Sa isang mananampalataya, para makaharap ka sa Diyos sa isang haing buhay, add pressure. Kailangan yung hangin pasalungan. Hindi pa ayon sa gusto mo, ayon sa gusto ng Panginoon. Dahil sumusunod ka sa Kanya. So expect mo na meron. At pag in-expect mo na, handa ka na. Naintindihan niyo mga kapatid? Sabi po dito, sa pagsunod sa utos ng Diyos, gaya ng mga alagad, ay siguradong dadanas tayo ng pagsubok, gaya ng bagyo, anumang unos ng buhay. Ito ang mga bagay na dapat nating tiisin at dampasan. Bilang tagasunod ng Diyos, expect o tanggapin na natin na ito ay darating. Tandaan, ang magtiis hanggang wakas ay siyang mariligtas. Iyan po yung dalawang talata na ating pong ibigay. Supporting verse 2. Next natin, number 2. 14:22. At pagkakay pinagmadali niya ang kanyang mga lagad na magsinulan sa daong at magsimulan sa kanya sa kabilang ibayo hanggang sa pinayayao niyang karamihan. Tinaanan ulit natin yung talata. May kukunin po tayo dyan. Magsiuna sa kanya sa kabilang ibayo. Ano po yung number 2? Storms should remind us on the promise of God. Brother Lester, nakasulat ba yun doon sa talatang binasa mo sa verse 22? Storms, o yung mga unos daw, ay magpaalala sa atin sa pangako ng Panginoon. So nakasulat yun doon. Balikan natin. At pagdakay pinagbadali niya, ba inutusan yung mga lagad na magsilulan sa daong. Ano sabi ng Panginoon? Magsimulan sa kanya sa kabilang ibayo. Ano ibig sabihin? Kung pansinin yung talata, magsimulan sa kabilang ibayo, sigurado makakarating kayo doon. Muni-muni ninyo. Ayan yun. Pag sinabi ng Panginoon, magkita tayo doon sa kabilang ibayo, for sure, magkita kayo. Di ba? Yun yan. Sigurado yun. Pag sinabi ng Panginoon, sa buhay na walang hanggang, kakasamahin niya tayo. Magtitiwala kayo, hindi? Magtiwala kayo. Pag sinabi ng Panginoon, ililigtas ka niya. Ililigtas ka niya, amen. Panghawakan mo yun. Yung mga alagad lang sana, tinignan maigi o pinakinggan maigi salita ng Panginoon, magsigula sa Kanya sa kabilang ibayo. Sabi ng Panginoon, mauna tayo, susunod siya, makita na lang tayo doon, hindi tayo maaano sa dagat, makakarating tayo na sa kabila. For sure. Ako ay yung salita, kaya po sabi doon, kapag tulunod o bagyo, marapat natin natandaan ang pangako ng Panginoon. Pinagbadali, magsigula sa kabilang ibayo. Ibig sabihin, ano man mangyari, magkikita kayo ng Jesus sa kabilang ibayo. At magkikita kayo ng Jesus, hindi lulubog ang bangka, hindi kayo mapapahamak. So kahit umapak yan, hindi masisira ng bago. Ano man mangyari, hindi tayo mamamatay dito kasi ang pangako ng Diyos, magkita tayo sa kabila. Wait for me on the other side. Diba? Kaya yun ang panahawakan mo. Kung pinakinggan mabuti o tayo namin sa ng mga alagad ang sinabi ng Jesus, hindi sila nagulumihanan. Tandaan, tapat ang nangako. Ayon po sa Hebrew 6:24. Tapat ang nangako. Panghawakan mo yun. Pag sinabi ng Panginoon, ililigtas ka niya, ililigtas ka niya. Pag sinabi ng Panginoon, hindi kayo tutusunin ng hindi sa inyong makakaya at bibigyan ka pa niya ng pag-alalay sa panahon ng pagsubok, susuportahan ka pa niya, aalalayan ka ng Panginoon. Kasi ngayon ka ng pangako. Hanggang na makarating ka doon sa buhay na walang maraming pinahawin. Amen? Number 3. Pansinin daw yung talatang 27. Tatapot pagkakang salita sa kanila si Jesus nagsabi, laksan niyo ang inyong loob. Ako nga, huwag kayong mga takot. Ano po pinapakita ng talata nito? Even if you see Jesus is us. Natatandaan yung talata dito sa 23. At pagkatapos mapayaon ng mga kamihan, ay umawag siya bukod sa bundok. Nasaan ang Panginoon? Nasa bundok na. Upang manalangin at ang lumabas siya sa doon. Ang mga alagad nasa taong. Ang mga alagad hindi na nakikita si Jesus, pero si Jesus nasa bundok.
pumunta sa doon, sinabihan niya mga lahat. Ang sabi niya, sa panahon na problema o nagugulong na ng mga lahat, laksan niyo ang inyong loob, ako nga. So ang Diyos ay nagsasalita sa atin sa panahon na tayo ay may unos sa buhay. Mga kapatid, laksan niyo ang inyong loob. Ako nga, ano yung sabihin nun? Sino ba yung sabi ng ako nga? Si Jesus. Siya'y nagpakilala si ako nga. Lakasan niyo ang loob. Ako nga, I am God, I am the Lord. I am on the throne. Gagana ng Panginoon. I got this. Walang problema. Nandito ako. Kaya lakasan. Kahit hindi nyo siya nakikita ang Panginoon, nakikita tayo. At sinusubaybayan tayo. Huwag tayong matakot. Pag dumadating sa ating oras ng buhay, mag-isa tayo, akala nyo, wala na tayong sumusuporta sa ating kaibigan, pamilya, nandito ang Panginoon sa atin. Palakasin natin ang ating loob dahil tapat ang nangako. Diba? Pagpalagay nyo, hindi nyo na kaya, hindi po kaya natin kasi kasama natin si Lord. Nakikita niya tayo. At ang Panginoon po magsasabi sa inyo, anak, lakasan mo ang loob. Ako nga. Sabi po dito, sa paglalakbay ng mga alagad, hindi man nila makita sa Jesus ng malinaw, ngunit malinaw niyang nakikita at nakikilala ang mga alagad. Ang tao kapag dumadanas ng ulos, naalala man nila ang Diyos, ngunit nakakalimutan nila kung sino ba talaga ang Diyos. Ang tao, naaalala man naman talaga nila na may Diyos eh. Pero nalilimutan nila, ano ba ang kakayanan ng Diyos na kanyang sinasampalataya na kailangan buunin sa iyo kung gaano kalaki o kalakas ang kapangyarihan ng Diyos. Na ang problema mo, maliit lang yan, kayang-kaya ng Panginoon na yan. Ngunit ang Panginoong Diyos ay malinaw, tayong nasa plano niya. Hindi lamang sa unos, kundi sa sakuna. Meron po isang kwento mga kapatid. May isang mag-asawa. Sumakay ng barko. Yung mag-asawa, businessman, tapos meron silang sekretary. Bumagyo, ito sa nakasakay sila sa isang malaking luxury na ship. Yung mga tinatawag na 5-star na barko, bumabagyo. Sabi ng kapitan, tagalogin ko na lang po hindi po ako marunong mag-French eh. Sabi, tayo po makakaranas ng kaunting mga ganito. Huwag po kayo mag-alala, makakarating po tayo sa ating babagalan tayo ng andar, pero makakarating tayo. Sabi ng babae sa kanyang asawa, sabihin mo dito sa patigilin na lang. Paglagay na ako natin, ano yan? Ayun nga. Titiwala. Kapitan mo yan dyan. Alam niya kung may nangyayari. Hindi. Sila yung sekretary. Sabi mo doon. Punta yung niya, sekretary niya. Sabi ng sekretary, sinabi na sa kapitan, sabi po nung pinakamayaman po yung pasahero niyo rito. Patigilin niyo daw, mag-angkla tayo para tumigil yung bagyo. Sabi ng kapitan, may dalawa akong sasabihin sa iyo, iparating mo doon sa amo mo. Ano po yun? Ang unang sasabihin ko sa iyo, ako ang kapitan dito at hindi siya. Diba? Ang pangalawa, ang barko nito ay binuo ay nainihanda sa anumang bagyong darating. Ito ay handa sa kung anumang sakunang mangyari, handa ito, kayang-kaya ito. Ang Panginoong Diyos, mga kapatid, hindi pa man tayo pinapanganak. Naisip na ng Panginoon na may darating po sa atin. Ito pong talata na ito, mga kapatid, sa Mateo. Kailan po ito isinulat? Buhay na po ba tayo? Pero hindi pa tayo buhay, pinapaalalahanan na tayo, alam na ng Diyos na may darating sa atin. Inihahanda na tayo. Nakikita ng Diyos yung hinaharap na darating yung panahon na nandito sasabihin tayo, anak, lakasan yung loob. Kilala na agad tayo ng Panginoon. Inihanda na tayo ng Panginoon sa ganitong sitwasyon. At ang Panginoon ay naghanda na rin naman ganitong mga pagsain upang palakasin ang pananampalataya. Hindi lang natin, pati mga susunod na mananampalataya pag nabasa ko. Dahil ang Panginoon ang siyang, kumbaga siya ang kapitan sa atin. Magtiwala tayo. Alam niya ang kanyang ginagawa. At alam niya ang lahat ng mga bagay. At siya nangako sa bawat sa atin. Number 4. 14:25.
At sa ikaapat na pagpupuyat ng gabi ay naparoon siya sa kanila na lumalakad sa ibabaw ng dagat. Sabi ng iba, bakit hindi na lang doon sa unang pagpupuyat o sa ikalawa o sa ikatlo? Bakit doon pa? Sabi po dito, Jesus comes to us at the right time. Always. Hindi na late ang Panginoon nung dumating siya sa mga alagad. Dahil yun ang proper timing, and that's the right timing na magpakilala siya kung gaano sa nakapangyarihan. Upang ipakilala niya sa mga tao ang mga bagay na dapat niyang ipakilala. Ipakilala niya na ikaw, kung ikay nagugulunganan, ako ang Diyos, ililigtas kita. Piniling Israel, nung matigas ang ulo, pinasakop sa Babylonia, pinasakop sa Persia. Diba kaya nga nagbibigay ang Panginoon ng right ng mga tao, yung mga hukom, para sila alisin doon. Sa panahon na ang Israel ay tumatawag na sa Panginoon, Lord, ligtas mo kami, naalipin na kami rito. Nagbibigay siya ng sagot. Ito ka para yung nasa ganung sitwasyon ng mga alagad. Dapat tumawag ka sa Panginoon, kailangan kasi makapatid ang tao para magbalik loob sa Panginoon. Yung iba kailangan dumanas pa ng dilubyo Dumanas pa ng unos Hanggat nararamdaman ng kaya niya pa sa kanyang sarili, ayaw pa magbalik loob sa Panginoon na huwag po munang mangyari sa inyong isang mabangis na unos bago kayo manumbalik sa Panginoon. At ano po yung right timing? Yung pag tumawag ang Panginoon sa inyo at nagpakilala siya, ito ang panahon ng kaligtasan. Dumadating sa iyo, tumutok sa iyong puso. Huwag mong isipin ibang panahon, pag dumating siya sa iyo, that's the right timing. Dumadating siya sa tamang panahon. Huwag mong, hindi ikaw ang maging schedule, ang Diyos ang maging schedule niya. At pag pumatok na siya, pagbuksan mo, yun na ang panahon ng Panginoon makakot sa iyo. Sinabi po doon, dumating siya, naparoon siya sa mga alagad. Sa ikaapat na pagpuyat ng gabi, dumating Jesus sa mga alagad sa panahong suko na sila, pagod at nagugulumihanan. Pag nasa end ka na ng buhay mo, hindi ko na kaya ito, Diyos na lang ang may kaya nito. Yun yung panahon dapat ng Panginoon. Isuko mo kasi dapat sa Panginoon ng buhay mo. Hindi mo kasi kaya, ang nagtasan hindi mo kaya sa iyong sarili. Isuko mo yan sa Panginoon. Laging nasa takdang oras. Tayo man, ganito ang panawagan ng Diyos. Kung ikaw ay nabibigat ang lubha, nagugulubihanan, pagod, isuko mo sa Panginoon, siya ay tiyak na darating. Tandaan niyo mga kapatid, kayo ay aking papapapahingahin. Kayo pagod mo. Mateo 11:21. Number 5. 14:26. At nang makita siya ng mga alagad na lumalakad sa ibabaw ng dagat, ay nagulumihanan sila na nagsasabi, multo, at siya'y nagsisigaw dahil sa takot. O ano po yung makikita natin sa talatang ito? Sabi po yan, examine your fears. It might be Jesus. Ano yun? Bakit ganon? Tingnan niyo po. Sino ang kinatatakutan ng mga alagad sa talatang ito? Sino yung tinawag nilang multo? Pagkakalin niyo mainitin, mga kapatid. Minsan, sa isang tao, lagay ko na po ito. Minsan, sa isang tao, dumadanas ng isang matinding sakit. Hindi kaya pagtapik yan ng Panginoon at pagpapakilala na, anak, manumbay ka na. Baka natatakot ka sa isang bagay, yun pala yung paraan ng Diyos upang ilapit ka sa Kanya. May suliranin ka sa buhay, hindi kaya pinaalalahanan ka na ng Panginoon. Examine mo yung mga problemang dumarating sa'yo, baka yan ay yung panawagan sa inyo ng Diyos. Pero iba yung tingin mo, kagaya ng alagad, ang tingin mo ito, pero ang Panginoon Diyos pala yun. Yung pagsubok na dumarating sa'yo, yun pala ang Panginoon Diyos na nagsasabi sa'yo, manumbalik ka sa akin. Diba? Sakit man yan, problema man yan sa pera. Pagka problema sa pera, mga kapatid, anong panawagan ng Diyos yan? Hindi lamang sa pinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa ibig ng Panginoon. So pag nagkukulang sa material na bagay, isipin mo ang Panginoon. Hindi yung pera yung isipin mo yung Diyos. So yung kinatatakutan mo, baka yun yung paraan ng Panginoon yung pagpapakilala niya sa'yo, yung mga bagay na dapat mong matutunan, paraan ng Panginoon yun.
Nagulumihan ng takot ang mga alagad. Sa laman ay mga bihis ang mga isda. Tingnan nyo. Itong mga sina Pedro, sina Santiago, sina Juan, di ba mga mangingisda yan? Sanay po ba sa dagat yan? Tapos natakot sa multo. Di ba? Sa ating palagay, sanay na sila sa bagyo sa dagat, ngunit tinatnan pa rin sila ng takot, natatakot sila, ang hindi nila agad na pag-alaman na si Jesus pala ang kanilang kinatatakutan. Tayo man natatakot tayo kung anong unos ang meron tayo na kinakaharap. Sa iba ay sakit, sa iba karamdaman, sa iba man ay pagkawala ng hanap buhay, sa iba pagkawala ng mag-anak, sa iba kasalanan na sa kanilang nagpapadilim. Hindi natin agad napagtanto na ito ang pagdalaw ni Jesus sa atin o paraan niya upang mailapit tayo sa Kanya at makilala natin siya. Upang liwanagan tayo sa dilim na ating kinakaharap. So, Jesus becomes the light doon sa panahon sila nadidiliman ng kanilang unos ng buhay. Yun yung panahon ng pagliligtas ng Panginoon. Tandaan, ang ilaw na lumiliwanag sa bawat tao na pumaparito sa sanglibutan. Juan 1:9. Number 6. 26 po ulit. Tingnan niyo po itong talata nito. At nang makita siya ng mga alagad na lumalakad sa ibabaw ng dagat, ano po ibig sabihin nun? The water that threatens your head is under the feet of Jesus. Yung namumroblema yung mga alagad, ang kinatatakutan nila yung unos na nasa dagat nila. Pero kung yung mumulingon yung talata, ito yung nasa ilalim lamang ng paan ng Panginoong Jesus. He is above all. Siya ay nasa ibabaw po nun. Kung ating mamasdan, ang tubig na kinatatakutan ng mga alagad ay nasa ilalim lamang ng paan ng Panginoong Jesus. Nakatayo siya dito, nagpapakita ng kanyang kapangyarihan. Ano man natin kinakaharap, gaano man ito kahirap, o sa ating paningin, napakahirap lang pasan. Ito'y napakaliit lamang na bagay sa kapangyarihan ng Panginoong Diyos. Kung ano man ang suliranin na inyong tinatahak sa umagang ito, o nung nakaraan, o darating man sa inyong buhay, mas malakas pa rin ang Panginoon sa kanila. Nasa paaya ng Panginoon. Diba? Tingnan nyo maiging. Examine nyo yung sarili. Ito ba'y mas malakas sa Diyos o mas malakas ang Diyos kaysa ito? Kaya dapat ang pananampalataya mo doon sa mas malakas, kundi nandoon sa Panginoon. Number 7. 28 hanggang 30 ng chapter 14 pa rin. At sumagot sa kanya si Pedro nagsasabi, pansinin niyo ito mga kapatid, Panginoon, kung ikaw nga ay papariyarin mo ako sa ibabaw ng tubig. At sinabi niya, halika, at lumunsad si Pedro sa daong at lumakas sa ibabaw ng tubig upang pumaroon kay Jesus. Mga kapatid, nung ito pong bahagi na ito na ang binigay ko, may mga ibang mga kapatid, kinabukasan o hapon, nakapost na po sa nakapost na sa kanilang mga account nila ito na yung share nila. Upang pumaroon kay Jesus, dapat pagkakita niyang malakas ang hangin, ay natakot siya upang siya'y malubog. Ay sumigaw na sabi, Panginoon, iligtas mo ako. Your ability to walk depends on the focus of your eyes. Ang kakayanan mong maglakad ay nakasalalay sa kung saan ka nakatingin. Kung nakatingin ka sa Panginoon, makakalakad ka. Eh, saan siya tumingin? Sa dagat, sa hangin. Kaya hindi siya nakalakad. Pero pansinin nyo, nung nakatingin siya sa Panginoon, nakakalakad ba siya? Nakalakad siya eh. Tignan nyo examine nyo yung ganong comparison. Ibig sabihin, makakasunod tayo maglinis ng ating sarili kung sa Diyos tayo nakatingin. Pero kung nakatingin tayo, eh bakit siya? Matitisod ka. Pag nakatingin ka sa ibang pananampalataya, bakit kapilya nila ganun kami ganito? Matitisod ka. Bakit yung iba ganito nangyari? Matitisod ka. Pero tumingin ka sa gusto ng Panginoon, makakalakad ka ng ayon sa kagustuhan ng Panginoon. Makakapunta ka sa Kanya. So ang kakayanan nating maglakad ay nakasalalay sa focus ng ating mga mata. So kanino ka dapat tumingin? Sa Panginoong Jesus. Malinaw po mga kapatid? Amen. Balikan natin yung talata. Sabi po dito,
Si Pedro ngayon ay nasa kanyang pananampalataya, nakalakad sa tubig, ngunit nang makita niyang malakas ang hangin, natakot siya at malulubog. Magiging matuwid ang ating paglakad kung ang focus ng ating atensyon ay nasa Panginoon. Magsitibay sa pananampalataya sa Diyos. Tandaan, sabi po doon sa Mika 7:7 at unang Korinto 16:13, ako'y titingin sa Panginoon. Number 8. Babalikan natin ulit yung talata. Dapat pagkakita niyang malakas ang hangin, ay natakot siya. At nang siya'y malulubog, ay sumigaw na nagsasabi, Panginoon, iligtas mo ako. Verse 30. Napansin niyo mga kapatid, umalis pa tayo ng Mateo. Dire-diretso lang. Verse 30. Storms also teach us to pray. Kayo mga kapatid, pag kayo may dumadanas ng unos ng buhay, nananalangin po ba kayo? Mahina. Nananalangin po ba kayo mga kapatid? Amen. Yan ang ating pangunahing kailangan pagka tayo may suliranin. Hindi sa kapitbahay tayo pupunta. Sa Panginoon. Diba? Hindi tayo sa kaibigan, baka anong ipayo niyan. Sa Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Huwag tayong tumingin sa iba. Tingnan natin ang pangako ng Panginoon. Tingnan natin ang kapangyarihan ng Diyos at manalangin tayo sa Kanya. Tingnan niyo yung talata. Nung siya'y malulubog, nung siya'y natatakot, kahit malakas yung hangin, nagkaroon siya ng panalangin. Isa siguro ito sa pinakamaisang dalangin na nabasa ko sa Biblia. Lord, save me. Diba? Panginoon, iligtas mo ako. So pag kayo mga kapatid sa problema, Panginoong Jesus, help me Lord. Make it sincere, make it full, make it sincere, bigyan niyo ng buong pagtitiwala at paningin na makapangyarihan yung tinatawagan mo. Dahil pagkatingin mo sa Kanya, ay second option lang, hindi po Diyos yung tinatawagan. Dapat ang tinatawagan nyo, yung first option nyo. Yung only choice nyo, hindi ang Panginoon. Hindi pala first choice. Yung only choice, hindi ang Diyos. Lord, save me. Pag may suliranin ka, manalangin kayo sa Panginoon. Magkaroon ka ng tamang relihiyon sa iyong sinasampalatayanan. Tamang relasyon at pakikipag-ugnayan sa ating Diyos na ating kinikilala. Sa takot, sa kawalang magagawa, kawalan ng sariling kakayahan ni Pedro, siya'y nanalangin, Panginoon, iligtas mo ako. Para maligtas, tanggapin natin na wala tayong magagawa, malibang isuko natin ang ating sarili sa Diyos. Surrender to God na siya lamang ang makapagliligtas. Sa Kanya galing ang kaligtasan, hindi natin ito magagawa sa ating sarili. Kahit gaano kalakas ka magsasagwan dyan, kung wala kang relasyon sa Panginoon o relasyon sa Panginoon, sabi po doon, sa biyaya kayo nangaligtas, hindi sa magitan ng mga gawa. Hindi po nga kontra yan sa Santiago, kasi ibig sabihin po nung sa Santiago na ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Ibig sabihin po, pag may pananampalataya ka, it will show sa magitan ng iyong gawa. Kumbaga, kung tinitingnan natin ang puno, yung pananampalataya yung ugat, yung gawa, yun yung bunga o yung fruit. Hindi magbubunga yan kung walang ugat. At pag may ugat yan na matibay, magbubunga yan. So magkasama po ang gawa at ang pananampalataya. Pero kung puro gawa ka lang, wala kang pananampalataya sa Panginoon, never kang magbubunga. Mabait naman po ako kahit di na ako umani. Hindi po ganon. Hindi sa magitan ng gawa, yun po ibig sabihin. Dito, sa biyaya kayo nangaligtas. Isuko mo sa Panginoon ang iyong buhay para maligtas ka. Sa panahon ng unos, Diyos lamang po ang makapagliligtas. Number 9. 14:31. At pagdakay iniunat ni Jesus ang kanyang kamay at hinawakan siya at sa kanya'y sinabi, O ikaw na kakaunti ang pananampalataya, bakit ka nag-aalinlangan? Jesus is greater Savior than our doubts. Nanalangin si Pedro, Panginoon, iligtas mo ako. Anong sagot ni Jesus? Pagdakay iniunat ni Jesus ang kanyang kamay at hinawakan siya.
Di ba? Si Jesus, gumanyan kay Pedro, di ba? Iniunat niya yung kanyang kamay. Halimbawa, ang pangalan mo kapatid? Kapatid? Kenan? Enan. Ba si Brother Enan, Panginoon ligtas po ako, Panginoon gaganyan. Sister, ang pangalan mo? Ha? Melga. Sister Melga. Yung unat din. Tanong mga kapatid, kung halimbawa, 100 tao ang sumigaw sa Panginoon, Panginoon, iligtas po ako, nangihingi ng kaligtasan. Paano uunat ng kamay ang Panginoon para lahat po yan maunatan niya ng kamay? Gusto niyo po malaman? Ganito po. Saan po niya inunat ang kanyang kamay? Upang iligtas ang lahat ng humihiling ng kaligtasan? Sa krus. Ganyan po niya inunat ang kanyang kamay. Wide open. Welcome po kayong sumampalataya. Isuko niyo ang inyong sarili sa Panginoon. Ililigtas na kayo. Tutubusin niya kayo sa inyong mga kasalanan. Amen? Ganyan po, kapatid. Iniunat niya ang kanyang kamay sa bawat isa sa atin. Makalakit tayo sa kaligtasan kanyang offer. Pero, tumawag ka. Tanggapin mo siyang tagapagligtas. At kahit malaki yung doubt mo, mas malaki pa rin yung kaligtasan at mas higit ang tagapagligtas natin kesa sa doubt mo sa iyong sarili. Jesus is a greater Savior. Mas dakila siyang tagapagligtas kaysa sa iyong mga doubt o kagulumihanan sa iyong buhay. Matapos humingi si Pedro ng kaligtasan kay Jesus, ay iniunat ni Jesus ang kanyang kamay. Hinawakan siya upang iligtas. Bagaman may pag-aalinlangan si Pedro, ay mas nangibabaw ang kahabagan ng Diyos. Sa paghingi natin ng kaligtasan, nariyan ang Panginoon. Iniunat niya ang kanyang kamay na kaya abutin at hawakan ng lahat ng tao na gusto ng kaligtasan, kamay na nakaunat sa krus. Tandaan, magsihingi, bibigyan, magsihanap, makasusumpong, at magsituktok, kayo ay pagbubuksan sa Lucas 11:9. Pang-10, 14:29. Ito po yung paborito naman ng mga kabataan po doon. Yung pang-10. At sinabi niya, halika, at lumunsad si Pedro sa daog at lumakas sa ibabaw ng tubig upang pumaroon kay Jesus. Ano po yung nakikita natin sa talata? Sabi po sa pang-10, Jesus will not stop the storm. He will teach you to walk through it. Pansin niyo, si Pedro, may unos, hindi niya pinatigil yung bagyo. Pumaroon na sa akin, tuturuan ka niyang lumakad sa gitna ng unos, papunta sa Panginoon. Kailangan kasi masanay tayo. Kaya nga may tinatawag na pagsasanay. May titingsin ka eh. At pagka sa Panginoon ka na, doon mo mapansin at tumigil yung bagyo. Kasi alam mo, nasa Panginoon ka na, safe ka na eh. May bagyo sa buhay, ang panalangin natin, Lord, palakasin mo aking pananampalataya upang malagpasan ko ang bagyo ito. Kasi yung iba ang panalangin, Lord, patigilin niyo po yung bagyo. Eh, yung pananampalataya mo, pinapanalangin mo pang lumakas. Eh, paano kung may dumating ulit panibagong bagyo? May dumating ulit panibagong ulo sa buhay mo, panibagong suliranin. Kailangan masanay ka na humaharap sa suliranin ng buhay. Malampasan mo ito, sa susunod, malalampasan muli. Sa susunod, malalampasan muli. Dahil ang gusto ng Panginoon, makalampas ka. Malampasan mo yung unos, yun yung pagliligtas ng Panginoon. Jesus will not stop the storm. O, itigil niya. Pero nandun ka na sa Panginoon. Tapos na, pinalipas na. Nandun ka na kasi sa Panginoon. Kailangan tayo, sabi, si Pedro, bagaman alam niya na si Jesus ang harap niya, bagaman alam niya na ang kapangyarihan ni Jesus, hindi niya hiniling na patigilin ng bagyo. Hiniling ni Pedro na Lord, let me go closer to you, na makalapit ako sa iyo. Ipinapakita dito na hindi tinatigil ni Jesus ang unos o bagyo o malakas na hangin. Tinuturuan niya tayo na harapin ang mga ito at magpatuloy tayo na tungulin ang Panginoon. Sa Diyos na nakatingin habang tayo ay binabagyo, dumadanas ng oras ng buhay.
Tandaan niyo mga kapatid, nakatingin siya, nangako siya, hindi tayo hindi tayo mapapahama. Kasi sinusubaybayan tayo ng Panginoon. Tandaan, magtapat ka hanggang kamatayan at bibigyan kita ng putong ng buhay. Aking iingatan ka sa panahon ng pagsubok. Sa mahuling talata mga kapatid, sa mga huling mga talataan, sa unang Pedro 1:7, ayan po nakalagay, sabi, upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya na lalong mahalaga kaysa dito, na nasisira bagaman yung sinusubok sa magitan ng apoy, ay masumpungan sa ikapupuri at ikaluluwalhati at ikararangal sa pagkakahayag ni Jesucristo. So, gaya ng ilustrasyon natin kanina, tayo sinusubok, pinipino, pinupuro, dinadali sa upang makaharap tayo ng isang halibuan sa Panginoon. Makarating tayo sa Kanya ng isang puro. Kaya po dumarating sa atin yung ganitong pressure ng buhay. Sabi po dito sa pahayag, 3, sapagkat tinupad mo ang salita ng aking pagtitiis, ikaw naman ay aking iingatan sa panahon ng pagsubok. Diba? Kailangan masubok kayo, pero iingatan ka sa panahon ng pagsubok. Na darating sa buong sanlibutan upang kaway subukin ang mga nananahan sa ibabaw ng lupa. Ako'y dumarating na madali, panghawakan mo matibay ang nasa iyo upang wagunin ng sinuman ang iyong putong. May pangako na po ba ang Panginoon sa atin? Yung pangako na yung panghawakan mo, na huwag mawala yun. Antayin mo, sasabi ng Panginoon, siya'y darating. So habang iniintay natin ang Panginoon, habang tayo paparating palapit sa Kanya, iniingatan tayo ng Panginoon. Sabi po doon sa 2:6, hindi ko na ilagay yung 2:6, sa Apokalipsis. Isang napakagandang talata din po ito. Huwag mong katakutan ang mga bagay na malapit ng tiisin. So mga kapatid, yung oras ng buhay, huwag daw po natin katakutan. Expect nyo na. And be ready. Huwag nyo katakutan. Narito, malapit ang ilagay ng Diablo ang ilan sa inyo sa bilangguan upang kayo'y masubok. Magkakaroon kayo ng kapighatiang 10 araw. Kakaroon daw ng mga dadanasin ang mga mananampalataya. Magtapat ka hanggang kamatayan at bibigyan kita ng putong ng buhay. 2:10 ng Apokalipsis. So mga kapatid, dito po sa ating mensahe, pagliligtas ng Panginoon, pagliligtas ng Diyos sa panahon ng Diyos, inihanda tayo nito. Kung kayo man ay nagkaroon ng ulos ng buhay at nalampasan, ma-realize natin, hindi po natin ito nalampasan sa ating sarili. May Diyos po na tumulong sa atin. Kung tayo dumatanas, Diyos din ang tutulong sa atin upang ito'y malampasan. At kung kayo'y wala pang nararanasan at dadanas pa lang, handa na po kayo. Sabi po dito mga kapatid, ang pagliligtas ng Diyos sa panahon ng So mga talataan po ito mga kapatid, nawa po ay magkaroon sa atin ng katibayan ng pananampalataya na ang Diyos po tapat. Panghawakan mo yung pangako. Mga kapatid, sabi ng Panginoon sa pangako niya, makita tayo doon sa kabilang ibayo. So pag sinabi ng Panginoon, makita tayo sa buhay na walang hanggan. Di ba dapat proud kayo doon? Di ba masaya kayo doon? Anong gagawin nyo? Habang hinihintay, panghawakan nyo yung pangako ng Panginoon na tayo ililigtas niya sa panahon ng unos. Muling pagpapala po sa atin sa muling pagkarinig ng kanyang banal na salita. Nawa po, ang bawat sa atin ay nagayaan at nagkaroon po ng katibayan po ng ating pananampalataya sa ating mahal na Panginoon.